Bong Revilla and Juanito Mendoza in connection with a malversation case linked to the flood control scandal. For the latest developments, we go live to Mobile Journal, Arles de los Santos. Arles, what's going to happen today? Angela at Diego, natapos na nga yung unang bahagi ng arraignment laban kay dating Senador Bong Revilla, kaugnay nga ng kasong malversation of public funds through falsification of public documents na hawak ng 3rd Division ng Sandigan Bayan, kung saan nga ay hindi muli naghain ng guilty or not guilty plea ang dating senador dahilan upang ihain ng korte ang not guilty plea para sa kanya. Ito kasi yung otomatiko na hakbang kapag hindi nag-hain ng plea ang isang akusado, kaugnay yan ng maanumaliyang flood control project na umano'y na-existence sa Pantibulacan na nagkakahalaga ng 92.8 billion pesos. Kasama sa mga binasa kanina na sakdal ay kung paano ngayon naging proseso ng pag-release nito, kagaya na lamang yung paglabas ng mga dokumento para mailabas yung pera at yung iba nga ng mga dokumento pa na dahilan para maging posible yung paglabas ng pera na ito. Nabanggit din na si dating Senador Bong Revilla din daw pala yung chair nga ng Public Works Committee ng 19th Congress. Kanina rin dito, alas 6 pa lang ng umaga, malakas na yung sigaw ng mga taga-suporta ni Revilla na iginiit ang malinis na konsensya ng dating senador na kung saan sinasabi nga nila na dapat daw ang usigin at litisin si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo dahil ito raw yung talagang utak at mastermind mismo ng mga korupsyon kaugnay ng flood control project sa bansa. Hindi raw ang isang senador na ang trabaho ay gumawa ng isang batas, kabukod pa dyan, yung kanilang argumento na dati na daw napawalang sala si Revilla sa kaso dito rin na hinarap niya sa Sandigan Bayan. Oo. Arles, para lang mas malinaw sa ating mga kapatid na nanonood ngayon, kailan itatalaga yung pre-trial, ang schedule nun, at saka yung preliminary conference? Kanina ay narinig natin, Angela, na magkakaroon ng ilang araw yung pre-trial conference. Ayan ay gagawin sa February 23 hanggang 27 para yan sa preliminary conference, and then sa March 6 naman ay yung pre-trial mismo nito. Aabangan natin kung magkakaroon pa ba ng panibagong mga motion ang senador patungkol nga dito sa kanyang kasong kinaharap sa Sandigan Bayan. And for those two sets of schedules, ano yung pagkakaiba nun? Ano yung mangyayari for each schedule? At least for the preliminary conference, Angela, doon ay paplansyahin yung magiging schedule ng mga magiging paglilitis. Doon na rin ay i-confirm kung sino nga yung magiging kabahagi ng defense at ng prosecution, sino-sino yung mga abogado, ano yung mga charge, sino-sino yung magiging testigo, at kabukod pa dyan syempre kung ano yung mga ebidensya na kanilang ipapasok at yung marking of exhibits, pati yung admission of facts na ilalagay doon sa depensa ng akusado. And then para naman doon sa pre-trial ay doon na sisimula na silipin yung mga ebidensya at yung mga ipinasok na impormasyon patungkol dito sa kasong kinaharap nito. Well, Arles, I understand nag-file ng motion ang kampo ni former Senator Bong Revilla doon sa paglipat ng detention facility niya. Sinasite nga niya yung security reasons, pero ito ay na-deny ng korte. I was wondering kung meron pa ba siyang opportunity to refile it or ask for reconsideration, or final na yung desisyon ng korte regarding that issue? Sa ngayon, Angela, ay hindi pa natin nakakapanayam yung abogado or yung counsel mismo ni dating Senador Bong Revilla, pero wala pa tayong naririnig so far na magpa-file sila ng motion for reconsideration doon sa nauna nang i-deny o ibinasura ng motion ni Revilla na mailipat nga sa PNP Custodial Center. Pero kahit PNP na kasi mismo nagsabi na kung maaari, wag daw dalhin itong si Revilla sa kanila dahil sa karagdagang gastos at additional security kapag itinagdag ito sa kanila, dahil mga high-profile inmates na din or personalities yung kanilang hawak sa kustodiya ngayon. Pero sa usapang motion, Angela, meron ding naging motion, bukod kasi kay Revilla, nandito din si ang dating DPWH Bulacan First District Engineering Official na si Juanito Mendoza, na kung saan nga naghain ito ng not guilty plea para pa rin sa kasong malversation, kasabay niya kasi sa schedule si Revilla. Pero itong si Juanito Mendoza, nag-file siya ng motion for consolidation dito sa 3rd Division ng Sandigan Bayan para pagsamahin na daw
yung graft and malversation case nito para mas mapabilis yung paglilitis. Hindi yan kinatigan ng korte pero meron isa silang motion, Angela at Diego, na partially granted. Ayon nga yung motion for reconsideration nito na nais nila na pagpaliwanagin o ibalik sa Sandigan Bayan yung ilan sa mga bagay na pwedeng silipin o sagutin nito. No? Bibigyan sila ng 60 days yung Sandigan Bayan para nga ma-resolve ito. Pero hindi nun ibig sabihin, Angela, na hindi naman papatuloy yung kaso dahil yung motion for reconsideration na yon ay para lamang bigyang linaw, no? At bigyan ng teknikalidad yung kaso ngang isinampa dito laban sa mga personalidad na ito. What about the co-accused nila? Isa pa, bukod dun sa Juanito Mendoza, si Bryce Hernandez. Any update on his arraignment also today? Dapat daw, Angela, ay isasabay yung arraignment ni Bryce Hernandez pero hindi yan natuloy. Actually, dinanong din nga ng judge kanina kung bakit nandito si si Hernandez, no? At kahit tayo ay nagulat kasi we're just expecting Juanito Mendoza and dating Senador Bong Revilla. But so far, hindi, at least, no, paglabas natin, hindi na isagawa yung arraignment sa kanya at kukumpirmahin natin kung gumulong o nagkaroon nga ba ng anumang aksyon ng korte dito. Ano kayang possible na reason? Conflict of schedule ba yan? Bakit kasi siya naandyan? Kasi hindi naman lalabas ang isang akusado sa detention facility, di ba, kung walang pahintulot ng korte? Yeah, at least siguro, Angela, yung target nga nila na ma-arraign din itong si Hernandez ngayon. Titignan natin maya-maya lamang kung meron nga ba or na-arraign nga ba itong si Bryce Hernandez. And lastly, Arles, nakapagsambit ba ulit ng few words ito si former Senator Bong Revilla katulad nung last time that he was there? He said, I believe, laban lang. Ngayon, meron bang pagkakataon na nakausap siya ng media? O Angela, nagkaroon tayo ng pagkakataon kanina na makapanayam itong si Revilla pero mabilis lang. Ito ay nung nagpunta siya para mag-CR, no, dito. Suot-suot niya pa rin yung yellow na detainee uniform ng BJMP at kinumusta natin siya. Ayon sa kanya ay okay naman daw siya and hiningan din natin siya ng mensahe sa kanyang mga taga-suporta na nagpapasalamat siya sa suporta ng mga ito sa kabila at pagpapatuloy ng paglilitis sa kanya kaugnay ng maanumalyang flood control project na kinasasangkutan nito. Alright, maraming salamat sa iyong oras. Mobile Journal, Arles de los Santos reporting live from Sandigan Bayan.